Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice. Be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang Larawan sa Dilim. Sa isang payak na talyer na amoy alikabok at barnis, marahang hinaplos ni Ansel ang kahoy. Hindi niya ito tinitingnan. Sa halip, idinaraan niya ang kanyang mga daliri sa hibla ng buhok, sa gilid ng noo, sa tikwas ng ilong, sa kurba ng labi, pababa sa dibdib ng katauhang nililok. Tila ba hinahanap ang di maipintang damdamin. Ngunit wala siyang nasumpungan, pumikit siya. Baka sakaling sa dilim ay lumitaw ang sagot, pero wala. Sa harap niya, isa lamang itong kahoy. Wala itong hininga, wala itong kaluluwa, walang damdaming gumuguhit sa sinumang tumutunghay. Isa lamang itong bagay, hindi bata, hindi Kristo, hindi milagro. Naalala niya ang bilin ng kura paroko. Isang Niño Jesus para sa Kapaskuhan, Ansel, sabi ni Pari Manuel. Ang batang ilalagay natin sa sabsaban. Pero hindi iyon ang batang gusto niyang iharap sa simbahan. Muling kinuha ni Ansel ang pait. Kailangang baguhin ko pa ito. Mahina niyang bulong, ngunit isang tinig ang biglang sumutsot mula sa likod niya. Ansel. Si Tata Mundo, ang kanyang ama-amahan, ang gurong nagturo sa kanya kung paano bigyang buhay ang mga patay na kahoy. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Napakawalan ni Ansel ang hawak. Nawalan ng saysay ang kanyang lakas. Wala po. Sagot niya. Kahit puno ng sigalot ang kanyang isip. Tumingin si Tata Mundo sa kahoy. Kikinisin na lang yan. Mapipintahan na ni Guling. Mahahatid na natin kay Padre bago matapos ang buwan. Tumango si Ansel. Ngunit pagtalikod ng kanyang ama-amahan, tila isang alon ng sigla ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Kinuha niya muli ang kanyang mga gamit, ang pait, ang palo. Tinungo niya ang mukha ng kahoy. Ngunit ang tunay na ninyo, ang batang maaaring maging larawan ng Diyos Anak, ay hindi lumilitaw sa kanyang isip. Hindi kagandahan ang hinahanap niya, kundi ang damdamin, ang espiritu. Ngunit saan niya ito matatagpuan? At doon muling sumingit sa kanyang alaala ang isang mukha, si Merced, ang babaeng minahal niya. Ang babaeng kanyang pinakasalan. Ang babaeng dapat ay naging ina ng kanilang anak. Ngunit walang batang dumating. 4 na taon silang nagsama ni Merced, puno ng dasal, puno ng pag-asa. Lahat ng simbahan nilibot nila. Lahat ng santo tinawagan nila. Hanggang sa humarap sila sa isang doktor. Maliit ang pag-asang kayo'y magkaanak, ang sabi ng manggagamot. Niyakap siya ni Merced. Hindi naman kita minahal dahil gusto kong magkaanak tayo, Ansel. Ngunit para kay Ansel, iyon ay pagkabigo. Para siyang tinanggalan ng karapatang magmahal, ng karapatang maging ama. Unti-unting lumamig ang kanyang pananampalataya. Naiwan siya sa talyer habang patuloy sa pananalangin si Merced. At iyan na naman? Sabi ni Merced minsang umuwi siya. Isa na namang imaheng kakausapin ko. Baka sakaling ako'y gawing ina. Napangiti si Ansel. Hindi panunuya, hindi awa. Isang mapait na pagtanggap na marahil wala nang ang pag-asa. Hanggang isang gabi, may ibinulong si Merced. Ansel, buntis ako. At parang tinaga ang puso ni Ansel. Hindi ako ang ama niyan. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang kamay sa babaeng pinakamamahal niya noon. Umalis siya. Tumira sa kanyang Tata Mundo. Pilit iniiwasan ang sambit ng lipunan. Pilit kinakalimutan ng gabing iyon. Hanggang dumating ang tagubilin ni Pari Manuel. Isang bagong ninyo para sa Pasko. Pilit niyang binuhay ang alaala ng batang iyon. Pilit niyang hinahanap ang imaheng hindi larawan ng dasal, kundi ng isang sanggol na may damdamin. Isang larawang kahit kahoy ay makapupukaw. Habang ang mga kamay niya'y muling kumikilos, ang isip niya'y nakikipaglaban. Ang pait ay tila pumupukpok din sa kanyang damdamin.
hanggang sa masaid ang kanyang lakas. Tata Mundo, Anya, kayo na lang po ang tumapos. Umuwi ka na. tugon ng matanda. At umuwi nga si Ansel. Sa kanyang pagbalik, isang tinig ng sanggol ang gumambala sa katahimikan ng gabi. Lalaki raw. Isang lalaki. Hindi niya magawang sulyapan. Hindi niya magawang tanggapin. Hindi pa siya handa. Hanggang isang araw lumapit si Merced. Sa tabi nito, ang sanggol. At sa unang pagkakataon, tiningnan ni Ansel ang bata. Nanlaki ang mata niya, namilog ang damdamin. Ito ang larawang lumitaw sa kanyang isipan sa isang gabi ng kadiliman. Ito ang larawang ginaya niya sa katauhang kahoy. Ang sanggol sa kanyang imahinasyon ay narito ngayon. Hindi kahoy, kundi may pulso't hininga. Hindi, Bulong niya. hindi maaari. Pumasok si Tata Mundo, dala ang larawang kahoy na ninyo. Yan ba? Tanong nito. Oo, ito iyon. Sagot ni Ansel, nanginginig. At ang mukha nito, ito rin ang mukha ng anak ko. Parang bumalik ang init sa kanyang dibdib. Parang may tinig na bumulong mula sa langit. Manalig ka! Lumapit siya kay Merced, tinitigan ng bata. Tata Mundo, Sigaw niya, nangingilid ang luha. masdan nyo ang ninyo at ang anak ko. At sa kanyang isip, isang imahe ng sabsaban sa Belen ang sumilay. Tigib ng ilaw, tigib ng pag-asa, tigib ng himala. Sa ilalim ng ilaw, ng lamparang dilaw, may batang tahimik, nagbabasa ng himala. Mga pahinang may tinta ng kababalaghan, bayanit halimaw, ligaw na pag-ibig at kasawian. Sa bawat liko ng kwento. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, its power, its purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses! Ito ang mga kwento ni Pocholo mula sa comics ng ating mga lola't lolo. Mga kababalaghan, pag-ibig na wagas, superhero sa jeep, engkantong palabas, walang